Siya ang pinakamatalinong babae sa mundo. Ang kanyang IQ ay umaabot sa 242. Kahit ang paraan niya ng paglutas ng kaso ay napakakaiba. Hindi ko inaasahan na kaya niyang isipin ang biktima sa kanyang isip. At ang kaso ngayon ay napakakaiba rin. Ang biktima ay hinati sa gitna ang ulo gamit ang matulis na bagay. Ngunit para kay Antonia, mas mahirap, mas siya ay nasa sabik. Pagkatapos niyang masusing obserbahan ng 360 degrees, kahit anong. Walang detalye ang hindi makakalusot sa matalas niyang mga mata. Sa sandaling ito, siya ay nasa estado na parang isang diyosa. Mabilis na lumitaw sa kanyang isipan ang pinangyarihan ng krimen. Isang karayom ang nakasaksak sa leeg ng biktima na konektado sa mahabang tubo pababa. Walang tigil ang pagdaloy ng dugo mula sa katawan, ang kanyang mga mata ay sumusunod sa direksyon ng agos. At nakita niya na ang dugo ay dumadaloy papunta sa isang malaking tasa. Pagkatapos ay ibinuhos sa isang transparent na baso. Kasunod nito, mabilis niyang napansin na ang tisyo ng utak ay mabilis na pinoproseso. Ang susunod na palatandaan ay parang baging na patuloy na humahaba. Nagpatuloy siya sa direksyong itinuro patungo sa isang masukal na kagubatan. Nang siya ay humakbang ng 7 beses pasulong, biglang lumitaw ang isang estatwa. Isang higanteng ulo ng tao na kalahati ang nawawala. Pagkatapos niyang tingnan ng mas malapitan, mabilis siyang nakabuo ng ibang konklusyon. Ang biktima ay namatay dahil sa labis na pagkawala ng dugo. Hindi inaasahan na ang paraan ng pagpatay ng salarin ay napaka-brutal. Tinusok niya ng karayom ang carotid artery ng biktima, at inubos ang lahat ng dugo ng biktima, at sinadya pa ng salarin na pahabain ang proseso ng pagpatay na ito. Malinaw na ito ay isang napakasakit na kamatayan, ngunit walang bakas ng paglaban sa pinangyarihan. Sa sandaling ito, sinabi ng forensic doctor sa tabi nila na sinuri nila ang mga labi ng tubacerin, isang uri rin ng lason na madalas gamitin ng mga katutubong Amerikano. Ang ganitong uri ng lason ay maaaring magdulot ng paralisis ng nerbiyos. Ibig sabihin, gusto ng salarin na malaman ng biktima na nauubos na ang kanyang dugo, habang pinapanood ng biktima na napupuno ang lalagyan ng dugo, at ang dilaw na likido ay umaagos mula sa bibig ng biktima. Baka ito ay pinaghalong sagradong langis na binubuo ng langis at pulang alak. Kasabay ng ganoong kakaibang paraan ng pagpatay, ito ay tumutugma sa isang himno. Ang kakaibang pagsusuri sa kaso ay nagpatingkad sa mga pulis na dumating sa pinangyarihan. Si John ay nagulat, ngunit mas nakakalito pa, na ang krimen na ito ay nangyari sa isang marangyang lugar na may napakahigpit na sistema ng seguridad. At ang biktima ay anak ng isang bank manager, na may kapangyarihan, ngunit ang istasyon ng pulisya ay walang alam tungkol dito. Kahit ang lokal na taga-Yusig ay walang kamalay-malay, ngunit paano nalaman ni John na ang sikat na pulis na nagpapakilalang mentor sa harap niya ay siya palang pinuno ng lihim na organisasyon ng pulisya sa Europa, na tinatawag na Red Queen. Kapag sila ay nakaranas ng mahihirap na kaso, ipinapatawag nila ang mga eksperto sa pagsusuri ng kaso na may napakataas na IQ, upang lutesin ito, at ang bida na si Antonia ay isa sa pinakamahuhusay na miyembro ng Red Queen. Bukod pa rito, kanina ay pinakiusapan ni mentor si John na lutesin ang isang bagay. Nasa pamamagitan lamang ng pag-imbita kay Antonia dito ay makakatulong sa kanya na makalaya sa problema. Kapag siya ay napagbibintangan at nanganganib na makulong ng 10 taon, wala nang ibang pagpipilian si John kundi ang sumunod. Sa kasalukuyan, namumuhay si Antonia ng payapa, tila may pinagdadaanan siyang problema, at nakararamdam ng kalungkutan. Nakaupo siya sa bintana, nag-iisip tungkol sa 101 paraan para mamatay. Ngunit sa sandaling iyon, biglang itinulak ni John ang pinto at pumasok. Nang marinig ang pagtulak, alam na ni Antonia ang layunin ni John sa pagpunta niya. Gaya ng inaasahan niya, hindi niya mapipilit si Antonia na bumalik. Ang tanging paraan ay ang paraan ng taong walang kinatatakutan, tulad ni John. Maaari mo ba siyang kumbinsihin? Hindi nagtagal, nagmamadali siyang lumabas kasunod ni John. May nakalimutan ka ba? Wala ng oras. Sa pagkakataong ito, si John naman ang nagulat nang makita ni Antonia ang sasakyan ni mentor. Pagkasakay niya, hindi na siya nagsalita pa. Ginamit niya ang pagsusuri ng datos sa computer para hulaan kung saan sila pupunta. Pagkatapos, ipinasok niya ang kanyang fingerprint para i-activate ang GPS patungo sa lugar ng mayayaman. Sa oras na ito, mas lalong nagulat si John habang nagmamaneho. Karamihan sa mga manlalaro ng Real Madrid ay nakatira doon. Ngunit ang mas nakagulat sa kanya ay nahulaan ni Antonia kung saang bahay talaga nagkaroon ng problema.
Paano mo nalaman kung sino ang biktima? Tinawag ako ng mentor. Siguradong walang magandang mangyayari. Kaya naman kaming dalawa ay pumunta sa lugar ng mayayaman nang dumidilim na. Mukhang mahigpit ang seguridad dito. Matapos ipakita ni John ang kanyang id, itinuro sila ng gwardya. Ngunit nang makarating sila, hindi pa rin bumababa si Antonia. Tila hindi pa rin siya nakaka-move on sa trauma mula sa nakaraang kaso. Ngayon, nakita na naman niya ang pamilyar na crime scene. Dahil dito, agad siyang kinabahan at nag-alala. Mayroon siyang pakiramdam na may halimaw sa labas ng sasakyan, na palaging humahabol sa kanya, biglang may tumalon na unggoy. Natakot si Antonia at napasigaw, buti na lang at sa oras na iyon ay nagawang buksan ni Mentor ang pinto. Pagkatapos ay naglagay siya ng pulang tableta sa kanyang bibig. Sa pag-aliw ni Mentor, unti-unti siyang kumalma. Sa oras na ito, mas lalong nagulat si John sa tabi. Ang babaeng kaka-rating lang ba ay isang eksperto o isa lamang baliw? Hindi ko inaasahan na pagkatapos pumasok sa crime scene, agad na binago ni John ang kanyang isip. Si Antonia ay umasa lamang sa maliliit na bakas sa pinangyarihan. At mabilis na nagbigay ng conclusion na ikinagulat ng lahat. Ngunit ito pa lamang ang simula. Natuklasan ni Antonia na ang naunang ulat ng autopsiya ay mali, at hindi rin ito ang unang pinangyarihan ng krimen. Una, ang biktima ay dinukot sa ibang lugar. Pagkatapos, dinala ng salarin ang bangkay sa kabila ng mahigpit na sistema ng seguridad. At inilagay pa ng dahan-dahan ang biktima sa sofa, na para bang ginagawa ang huling ritual bago mamatay. Tulad ng pagpapahid ng banal na langis sa bangkay, hindi pa siya nakakakita ng kaso na ganoon ka detalyadong pinlano. Si Antonia ay tila biglang may naisip. Lumingon siya at lumabas. Nakita ito ng mentor sa tabi niya at nagmadaling nagpadala ng tao para ihatid siya pauwi. Hindi inaasahan, pag-uwi niya ay nag-ayos siya ng makeup at nagbihis ng napakaganda. Kahit pa sinuot niya ang isang pulang social dress, nalaman pala niya na naalala niya ang kanyang asawa at mga anak sa bahay noon. At ang araw na iyon ay katulad ng ngayon, isang gabing kabilugan ng buwan. Ngunit ang lugar na ito ay wala ng tao, walang kahit anong anino, at siya ay umalis sa bahay nang may pagkadismaya. Hindi na niya inalintana kung nakalock ba ang pinto o hindi. Pagkatapos, pumunta siya sa Mangata Hospital at lumapit sa tabi ng kanyang minamahal na nakarete. Pagkatapos, tahimik siyang umupo sa isang upuan, at pagkatapos ay tiningnan niya ang mga file ng mga mamamatay tao na nakatakdang hatulan. Kahit na hindi pa niya alam ang motibo ng salarin, alam niyang tiyak na magpapatuloy sa paggawa ng krimen ang salarin. Marahil ay tama ang kanyang hula, ang anak ng isang mayamang negosyante mula sa Espanya ay kasalukuyang nagmamaneho ng kanyang minamahal na kabayo, ngunit nang malapit na siyang makarating sa kerahan ng kabayo, nangyari ang hindi inaasahan. Ang kalsadang ito ay normal naman sa araw. Hindi ko alam kung bakit biglang naglagay ng karatula para sa emergency repair sa hating gabi. Kaya napilitan ng driver na dumaan sa ibang ruta, pero hindi nila inaasahan na ang navigation system ay dinala sila sa isang masukal na kagubatan. Kung hindi ako nagkakamali, baka nahulog sila sa bitag ng iba. Ngunit inakala ng driver na naligaw lang sila, at bigla silang nakakita ng mabait na forest ranger. Hindi nila alam na pagkatapos noon, ang driver ay walang kamalay-malay na sinasaksak sa leeg ng ranger. At si Carla, ang anak ng mayaman na nasa sasakyan, ay labis na natakot nang makita iyon. Nagmamadali niyang isinara ang pinto ng kotse, nakita niyang nagpupumiglas pa siya. Agad na hinailan ng kriminal ang kanyang minamahal na kabayo mula sa sasakyan. Kahit patuloy siyang nagpapatunog ng busina para humingi ng tulong, sa liblib at malayong lugar na ito. Sino ba ang makakarinig? Kaya, wala siyang magawa kundi panoorin na lang ang pagpatay sa kanyang minamahal. Nang naisip niyang tumawag sa pulisya, napagtanto niyang nahulog pala ang kanyang telepono sa ilalim, sa harap at hindi niya maabot. Ngunit sa sandaling iyon, hinawakan ng mamamatay tao ang fire extinguisher at sinira ang bintana ng kotse. Nang Carla ay nagmadaling kumuha ng fire extinguisher at ibinuga ito sa mukha niya. Doon lang siya nagkaroon ng kaunting pagkakataong makatakas. Hinabol siya ng mamamatay tao ng kalmado, at pagkatapos ng ilang sandali, natusok ng tinikang paa niya at nagdugo. Nang inag siya sa takot at hindi makahinga dahil ang mamamatay tao ay humahabol habang humuhuni. Gusto pa sanang tumakbo ni Carla, pero hindi talaga kayang makipagsabayan ng lakas ng babae sa lalaki. Sa wakas ay nakarating siya malapit sa lugar ng karera ng kabayo. Inakala niyang makakaligtas siya basta't makasigaw siya, ngunit nilamon ng dilim ang mahina niyang boses.
Sinubukan pa niyang akyatin ang bakod para tumakas, ngunit sa pagkakataong iyon, dumating na ang mamamatay tao sa harap niya. Noong nakaraang gabi, nakita nila ang anak ng bilyonaryong bangkero na pinatay. Ngayon, isa pang mayaman ang pinaghihinalaang kinidnap dahil ang mga biktima ay pawang mga anak ng mayayaman. Pagkatapos, ang dalawang kasong ito ay ginawa ng iisang salarin, at tila may ipinapahiwatig na mensahe ang salarin sa kanila. Palagi siyang nag-iisip at nagkakalkula sa kanyang isipan, ngunit kahit na ang kanyang IQ ay umaabot sa 242, mayroon siyang limitasyon na hindi niya kayang abutin. Ayos ka lang ba? Huwag mo akong hawakan. Pagkatapos, nagpanggap silang dalawa bilang mga international police. Pumunta sila para kausapin ang mayamang ama na nawawala ang anak. Nagkataon na nakita nila ang anti-robbery team na kumukuha ng salaysay doon. Kaya si Antonia ay nag-isang pumasok sa silid ng mayamang babae. Sa ganitong paraan, nalaman niya ang mga hindi pa niya alam tungkol sa biktima ng kidnapping. Bukod pa rito, dahil sa paggabay ng kabilang panig, mas marami pa siyang nalaman na detalye. Sobrang ipinagmamalaki niya ang kanyang buhok ngunit hindi siya kailanman nasiyahan sa kanyang pangangatawan. Madalas siyang magalit pero pagkatapos ay labis niyang kinamumuhian ang sarili niya. Kasabay nito ang desperadong pakikipaglaban niya, gusto niyang subukang makawala sa anino ng kanyang ama. Ito si Carla pero ang impormasyong ito ay walang silbi sa pagliligtas kaya inilipat nila ang focus ng investigasyon sa dating asawa ni Carla. Hindi nila inaasahan na dito sila talaga nakahanap ng ebidensya. Naging pala, mahal na mahal ni Carla ang kanyang kabayo. Dapat sana ay lalahok siya sa kampyonato ng Royal Club ngayong araw. Pero pagkarinig pa lang nito, agad na lumabas si Antonia. Mabilis na nakalapit ang dalawang tao sa lugar ng karera ng kabayo. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paghula sa pamamagitan ng pag-digitize. Si Antonia ay nag-base sa mga bakas ng dugo sa lupa. Marahil wala na rito sina Carla at ang kabayo, inatake siya sa loob ng sasakyan bago tumakbo dito. Habang nakatayo sa mataas na lugar ang dalawa at patuloy na nagmamasid. Sinamantala rin ni Antonia na gamitin ang kanyang mga mata para kalkulahin ang porsyento ng taba sa katawan ni John. Pagkatapos ay inisip ni Antonia sa kanyang isip ang kanyang pagtatasa. Batay sa direksyon ng paglipad ng mga ibon, tiyak na maraming insekto sa direksyong iyon. Habang naglalakad sila sa kalsada, natuklasan nga ni Antonia na ang bangkay ng driver ay nakatago sa damuhan kasama ang kabayong nabubulok na sa tabi nito. Ngunit sa sandaling iyon, biglang may mabilis na dumating na pulang sasakyan. Mabilis na inangat ni John ang baril at binaril, pagkatapos ay si Antonia ay nagmaneho at mabilis silang humabol. Talagang ang matatalino, magaling sa lahat ng bagay, kahit na natatakpan ng alikabok ang paningin at hindi matukoy ang direksyon. Ginamit niya ang kanyang memorya upang kontrolin ang kanyang isip. Hindi nagtagal, nakita niya ang butas at nakarating sa highway. Pagkatapos ay mabilis silang sumunod nang makita nilang papalapit na ang kanilang sasakyan sa unahan. Ngunit sa sandaling iyon ay biglang sumakit muli ang dati ng karamdaman ni Antonia. Nakita niya ang isang unggoy na biglang lumitaw sa windshield. Pagkatapos ay ang pangalawa, at sa madaling panahon ay dumami pa ang mga unggoy na lumitaw. Sinubukan niyang manatiling kalmado pagkatapos ay kinuha ang gamot mula kay John at agad itong nilunok. Sa huli ay hiniling niya kay John na mahigpit na hawakan ang manibela, at sa pagbilang niya ng 3 ay mawawala na ang mga unggoy. Nang imulat ni Antonia ang kanyang mga mata, baliw siyang nag-apak sa gas. Nagsimulang humabol ang sasakyan at unti-unting lumiit ang distansya kanina. Ngunit nang ihahanda ni John ang pagkuha ng litrato ay binaril siya ng kalaban. Buti na lang at nakaiwas sila kung hindi ay mawawala ang kanilang buhay. Nang maabyutan nila ang sospek, hindi nila inaasahan na ang kriminal ay nagmaneho sa kabilang linya. Upang hindi mawala ang sospek, nahirapan silang mahanap ito. Si Antonia ay nagmaneho rin at bumangga sa bakod para habulin sila. Sa wakas ay nagkaroon sila ng pagkakataon. Ngunit nang itaas ni John ang kanyang baril, nakita niya ang isang malaking truck na mabilis na papalapit mula sa kabilang direksyon. Sa ganitong paraan, nawala nila ang bakas ng sasakyan ng nagkidnap kay Carla. Ang kanilang sasakyan ay tila nasira ng tuluyan, buti na lang at walang nasaktan. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanilang ginawa ay nagpagalit sa anti-robbery team. Pagkatapos, 2 tao ang inalis ni Mentor sa kaso ng pagdukot na ito. Wala silang nagawa kundi ituon ang lahat ng kanilang lakas sa kaso ng pagpatay sa anak ng bangkero. Ngunit paano sisuko si Antonia? Nagdala siya ng maraming malabong litrato sa opisina para ay proseso.
Sa isang iglap lang, nagawa nilang makita ng malinaw ang tato sa braso ng sospek. Kaya ang susunod na hakbang nila ay mag-imbestiga sa mga tindahan. Nagtato sa kabilang bahagi ng lungsod si Carla. Pinutol ng kidnapper ang mahaba niyang buhok na ipinagmamalaki niya at inihagis siya sa maruming katayan. Dumudugo pa rin ang mga paa niya at labis ang sakit, ngunit mas masakit pa ay hindi siya pinapatulog ng kidnapper. Mula pa noong karera sa kalsada, malupit na siyang inabuso nito. Ang pinakakakaiba ay kinidnap ng kriminal ang anak ng pinakamayamang tao sa Espanya. Hindi para sa pangingikil, wala akong kailangan sa pera mo. Buti na lang at hindi nasayang ang investigasyon ng grupo ni Antonia sa pagkakataong ito. Sa wakas ay mayroon ng bahagyang pahiwatig si John para malutas ang kaso. Ang nagkidnap na nagpakilalang Ezekiel ay tila nagbigay ng isang kahilingan na hindi kayang tuparin ng direktor ng bangko. Sa huli ay nag-iwan siya ng isang napakalabong pahayag. Ang kasalanan ng mga magulang ay hindi dapat pasanin ng mga anak. Ngunit sa oras na ito, ang atensyon ni Antonia ay nasa sekretarya. Siguradong alam ng taong ito ang sikreto sa likod nito. Sila ay 2 taong lihim na nagmamanman sa labas ng bahay ng sekretarya. Ngunit hindi sinasadyang natuklasan ng kabilang panig, isa na namang araw na walang nagawa. Ngunit pag-uwi ni John ay mayroon siyang napakalaking natuklasan. Dahil inanyayahan ng kanyang ina ang pari para sa hapunan. Matapos magtanong sa kanya ay nalaman niya na ang iniwang salita ng salarin ay mula sa aklat ng Biblia. Sa madaling salita, ang kasalanan ay hindi ang ari-arian na iniiwan ng mga magulang sa kanilang mga anak. Agad na nakaintindi at nagmadaling bumaba sa ibaba ng ospital. Pagkatapos ay sinabi kay Antonia ang mga naintindihan ng pari. Tungkol sa mga kasulatan, hindi inaasahan na sa sandaling binanggit niya ang pari. Na-decode na ni Antonia ang kahulugan nito, nalaman niya na. Ang mamamatay tao ay gustong gumanti sa mga magulang sa pamamagitan ng pagpatay sa kanilang mga anak. Sa kabilang banda, ang mga mayayaman ay magiging balisa at magsisinungaling. Ang kinatatakutan nila ay hindi ang pagdukot at pagpatay kay Ezekiel, kundi ang pagkalantad ng kanilang madilim na lihim. Iyon mismo ang gusto ng mamamatay tao, gusto niyang kusang umamin ang mga mayayaman sa kanilang pagkakamali. At hayagang magsalita, sa wakas ay nagkaroon ng positibong pagbabago ang kaso. Biglang nagkusa si Antonia na makipagkamay kay John, kaya kinabukasan, gumamit sila ng larawan upang matukoy ang hitsura ng mamamatay tao. Susunod, ipadala ang mga drawing sa lahat ng tindahan ng tato sa buong bansa. Pagkatapos ay pumunta ang 2 tao sa ligtas na tirahan ng bilyonaryo. Si John ang makikipagnegosasyon sa labas sa mga puwersa laban sa pagnanakaw. Habang si Antonia naman ay dadaan sa katabing Marangyang Club. Lumitaw sa isip niya ang structural map ng lugar na ito. Hindi nagtagal, pumasok siya sa kusina at pagkatapos ay umikot sa likuran. Dumaan sa isang tila ligtas na silid para makalabas. Sa ganoong paraan, umakyat siya sa itaas nang hindi napapansin. Ngunit nang kumatok siya sa pinto ng silid ng amo ay dinakip siya ng mga security guard. Sayang at sa huling sandali ay hindi pa rin niya naitanong. Ano ba talaga ang hiling ng kidnapper? Mabilis na pinaalis si Antonia, hindi inakala ni John na magagalit siya nang pagtawanan siya ng kabilang panig. Galit na galit siya kaya sinampal niya ang taong namamahala. Mas lalo pang hindi inakala na nakunan pala ito ng katabi niya. Hindi nagtagal ay magdudulot ito ng maraming problema kay John. Ngunit sa sandaling iyon ay naisip niya kung ano ang dahilan ng pagkakasakit ni Antonia. Lumalabas na ilang taon na ang nakalipas, si Antonia lang ang nag-iisang kandidato na pumasa sa panayam ng Red Queen pagkatapos ng mga baliw na eksperimento. Palagi siyang humihinto sa hindi na malalampasang hangganan. Kaya sinabi ng mentor sa siyentipiko na bigyan siya ng bagong gamot na sinasaliksik upang pasiglahin ang hypothalamus, na naglalabas ng mas maraming histamine, parang isang stimulant, upang ang tao ay laging nasa estado ng pagka-alerto. Matapos makuha ang pahintulot ni Antonia, tinurukan siya ng mentor ng mahiwagang gamot na ito. Hindi nagtagal, nagtagumpay ang eksperimento ngunit pagkatapos noon ay lumitaw din ang mga side effect nito. Mula noon, ang mga unggoy ay naging bangungot. Kahit anong habol niya, hindi sila umaalis, at sa ganoong paraan, pagkatapos nilang mag-usap, sila ay naging magkaibigan. Ngunit pagkatapos nilang magpaalam sa isa't isa, napansin ni Antonia na may kakaiba sa driver ng taxi na ito. Agad siyang nakaramdam ng masamang kutob, at hindi nga nagkamali, pati si Antonia ay dinukot.
Biglang nakahanap ng kaunting ginhawa si Carla dahil bigla niyang narinig ang iyak ng babae mula sa kabilang silid. Mayroon pa palang ibang tao na nakakulong dito. Sa ganoong paraan, naghihikayat sila sa isa't isa na basta't magtiyaga hanggang sa huli ay maliligtas sila. Ngunit hindi nagtagal, pumasok ang mamamatay tao sa katabing silid. Kasunod nito ay narinig ang sigaw ng babaeng ginahasa. Nang marinig iyon, labis na nawala ng pag-asa si Carla. Hindi pa nalulutas ang kaso ngunit ang eksperto sa paglutas ng kaso ay nakulong na. Ngunit hindi naman balak ni Ezekiel na patayin siya, sa halip ay inihagis niya ito sa isang silid na puno ng impormasyon. Kahit ang mga bagay na mahalaga tulad ng computer at telepono ay nananatili. Nang buo sa kanyang bag, mukhang pansamantalang hindi pa mamamatay si Antonia. Ngunit sa huli, ano ang balak gawin ng kriminal? Bakit mas marami siyang ebidensya kaysa sa pulis? Parang ang kidnapper ang tumutulong sa kanila na lutasin ang kaso. Nang masusing tiningnan, tila may napagtanto siya. Pala, ang kumpanya ng tatay ni Carla ay nagtanggal ng maraming empleyado, na nagdulot upang ang mga manggagawa ay walang pambayad sa kanilang mga utang sa bangko para sa kanilang mga bahay, at ang anak ng direktor ng bangko ay binaliwala ang hinaing ng mga tao, at ilegal na pinalayas ang lahat ng mga nawalan ng trabaho. Ito na ba ang pumatay at nagtago? Mabilis na nakita ni Antonia ang kanyang kasama na si John na dumating. Agad silang nagmaneho papunta sa upscale na komunidad, dahil naaalala niya ang plaka ng sasakyan ng kidnapper, at nagkataon na ang taxi na iyon ang ginamit ng salarin sa pagdala ng bangkay. Noong gabi ng krimen, kaya sa napakaingat na talaan ng security guard, tiyak na nakatala kung may taxi na pumasok at lumabas sa upscale na komunidad. Ngunit bago sila makarating sa upscale na komunidad, mayroon pang ibang gagawin si Antonia. Habang nanonood ng video kung paano maglaro ng baraha, inutusan niya ang driver na pumunta sa kalapit na kasino. Pagkalipas ng 10 minuto, bigla siyang bumalik na may hawak na 10,000 euros. Paano mo nagawa iyon? Natutunan ko ang paglalaro ng baraha mula sa video kanina. Ang pera ay ginamit para suhulan ang mga gwardya, at mas naging masaya sila. Nakipagtulungan sila sa pulisya para imbestigahan ang kaso, ngunit mas komplikado ang lahat kaysa sa inaakala nila. Kahit na nahanap nila ang rehistradong plaka ng sasakyan na pumasok at lumabas, hindi nila mahanap ang taxi na iyon sa mga kamera. Sa puntong ito, mabilis na nag-isip si Antonia, parang nasa camera footage siya. Mukhang walang abnormal dito sa lugar, pero biglang lumitaw sa harapan niya ang imahe ng taxi. Ang electromagnetic pulse interference ay nangyari sa 1 segundo sa camera footage. Naapektuhan ng electromagnetic pulse interference kapag tiningnan mo ng mabuti ang dalawang larawan, makikita mo ang malaking pagkakaiba. Sa puntong ito, ang mga taong nanonood kasama niya ay nagsimulang magtaka. Ang security guard ay patuloy na nag-iikot para tingnan ang mga kamera. Ngunit sa pagkakataong ito lang nila nalaman na mayroon talagang jamming device sa loob. Kaya't dinala ng 2 tao ang video sa opisina. Maingat nilang pinroseso at talagang naibalik nila ang hugis ng taxi. Ngunit sa kasamaang palad, ang maruming imahe na ito ay makukumpirma lamang na may 2 tao sa harap na upuan. Hindi nila inaasahan na pagkatapos nito ay nakatanggap sila ng magandang balita. Isa pang may-ari ng tattoo parlor ang nakakilala sa tattoo ng salarin. Dahil ito ay ang natatanging obra maestra ng kanyang ama. Sayang at napakatagal na nang lumipas na oras. Habang sinusubukan nilang kumuha ng karagdagang impormasyon mula sa ang tatay ng may-ari ng tattoo shop ay nalaman 6 na buwan na ang nakalipas na na-stroke siya. Ngayon ay hindi na siya makagalaw at hindi na rin makapagsalita. Ngunit paanong ang bagay na ito ay magiging hadlang kay Antonia? Dahil sa kanyang pambihirang talino, naiintindihan niya ang impormasyong ipinapahiwatig sa kanya sa pamamagitan ng pagkurap. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-uusap sa isang mahiwagang paraan, nakuha niya ang 3 salita, undercover police. Matapos imbestigahan ni Antonia ang 4 na undercover na pulis na may tattoo na katulad ng nasa larawan, sa wakas ay lumitaw na sila. Sila ang mga mahuhusay na estudyanteng nagtapos noong 1997. Ngunit sa kasalukuyan, isa sa kanila ay namatay na sa kanser. At isa pa ay namatay sa pagsabog. Ang pangatlo ay kasali sa programa sa telebisyon. Noong gabing nangyari ang krimen, kaya ang pang-4 ang pinakamadududa. Kaya tahimik na pumasok ang 2 sa bahay ng sospek. Tila may mga bitag sa lahat ng dako, kahit ang switch ng ilaw ay hindi alam kung kailan nasira. Pagpasok pa lang ni John, nakita niya ang isang golden retriever na nakahiga sa pintuan. Pagkatapos ay may isang taong lumundag mula sa likuran,
Agad na naglaban ang dalawa. Nang mapigilan ni John ang kalaban, biglang dumating si Antonia, at sinabing hindi ito ang kidnapper, dahil bulag na ang lalaki nang makita nila ang mga ebidensyang papunta na sa dead end. Ngunit mayroon silang bagong natuklasan habang nag-uusap. Bukod pa rito, ang isang kasamahan na nagngangalang Fajardo, matapos malaman na nagtangkang magpakamatay ang kanyang anak, ay nagkaroon ng sakit sa pag-iisip at dinala sa ospital. Hindi inaasahan, pagkatapos niyang gumaling, nagkaroon siya ng pagsabog sa tunnel. Ngunit sinabi ng nakatataas na opisyal na nagtangkang magpakamatay siya dahil sa trauma sa pag-iisip, ngunit ang kakaiba ay walang nakakita sa bangkay niya. Sa tunnel, basta na lang naglaho si Fajardo. Agad namang nakipag-ugnayan si Antonia sa pinuno ng anti-kidnapping unit. Nakumpirma na si Fajardo ang kidnapper. Ngunit hindi inaasahan na matagal na nilang alam ito. Dahil hindi pa nagtatagal ay nakatanggap sila ng reklamo mula sa mga tao. Kaya natuklasan nila ang taxi na itinapon ng kidnapper sa bakanteng lote. Matapos ikumpara ang mga fingerprint, nakumpirma na si Fajardo ang salarin. At agad na nahanap ang kanyang tirahan. Lahat ng miyembro ng team ay na-deploy na. Handa na sila para sa pag-aresto. Sa puntong ito, nagtaka si Antonia, bakit itatapon ng isang profesional na hitman tulad ni Fajardo ang ebidensya sa isang bakanteng lote, kaya pumunta sila sa mental hospital para mag-imbestiga. Nang tingnan nila ang file ni Fajardo, nalaman nilang mayroon itong dalawang personalidad, at nagpapakita ng maraming sintomas ng post-traumatic stress disorder. Pagkatapos, nakatanggap sila ng balita mula sa opisina. Ang plaka pala ng taxi na iyon ay peke. Ang mas lalo pa silang ikinagulat ay ang plaka ng sasakyan ay mismong petsa ng pagkamatay ng anak ni Fajardo sa sandaling ito. Nakatanggap ng tawag mula sa gwardya ng subdivision. Dahil may nahanap na video ang gwardya sa bahay ng kaibigan. Mula sa security camera sa gasolinahan, bigla nilang napagtanto na ang nakaupo sa kabilang upuan ng taxi ay isang babae bago pa man maunawaan ni John kung ano ang nangyayari. Gusto nang umalis ni Antonia, siya na ang nagmaneho. Ipinaliwanag ko lang na hindi nagpagas yung babae sa sasakyan, dahil hindi nagbago ang display sa gas station, at ang taxi na iyon ay malinaw na gumagamit ng gasolina, ngunit sinadya ng babaeng iyon na ay parada ang sasakyan sa gasolinahan. Ibig sabihin, sinadya niyang makunan siya ng camera. Malinaw na nagpanggap si Fajardo na patay para makalaya. At hindi pa rin patay ang anak ni Fajardo, siya ang kasabwat sa pagdukot. Siya rin ang nag-report para matuklasan ng anti-robbery unit ang sasakyan. Na may mga fingerprint na iyon, makikita mula sa maraming palatandaan. Mula pa sa simula, naloko na ng kidnapper ang mga pulis, at ginawa lang nila iyon para sa iisang layunin. Iyon ay ang akitin ng anti-robbery unit at bitagin sila. Ngunit ngayon na nagsimula na ang operasyon, lahat ng pulis ay sumugod na sa loob ng bahay. Nang sinubukan nilang arestuhin ang sospek, nakita ni Fajardo at ng kanyang anak ang lahat sa pamamagitan ng surveillance camera. Ngunit nang pumunta ang anak ni Fajardo dito, hindi ba't siya ang nakakulong sa katabing silid, si Carla? Si Carla, paano niya aakalain na ang babae sa katabing silid ay ang taong malapit sa kanya? Sa panahon ng kagipitan ay siya pa ang nagkidnap sa akin. Mas mahirap isipin na ang anak ni Fajardo ay mas malupit pa sa ama nitong si Fajardo. Nakita ko ang maraming pulis sa loob ng bahay na nag-aalangan at hindi makakilos. Sa sandaling iyon, ngumiti ng kakaiba ang anak na babae, at pinindot ang remote control, at sa ganoong paraan, napatay silang lahat ng anti-robbery team. Nagmadaling tumakbo sina Antonia at John at dalawang opisyal lang ang kanilang nailigtas. Pagkatapos, aksidenteng natuklasan ni John ang file sa computer ni Antonia, hindi niya inakala na lahat ng mga record na ito ay may kaugnayan kay isang lalaking nagngangalang White. Saka lang nalaman ni John na ang IQ ng lalaking ito ay mas mataas kaysa karaniwan. Ito rin ang kalaban na matagal nang hinahanap ni Antonia, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin niya mapatunayan ang pag-iral ng taong ito. Kaya inakala ng mentor na siya ay may paranoia na siya ang biktima. Pati ang kanyang ama ay kinuha ang karapatan niyang alagaan ang kanyang anak na lalaki. Ngunit sa sandaling iyon, ang lihim na video ni John ay ipinalabas sa balita bilang isang reporter na gustong maghiganti sa kanya sa harap ng media. Ngunit sa hindi malamang na dahilan, hindi rin sinasagot ng mentor ang tawag ni Antonia, kaya nag-isa siyang nagmaneho papunta sa isang construction site. Ito ang opisina ng mentor. Hindi inaasahan ni Antonia na na-restrict na ang kanyang access dito. Ang resulta ng pagsabog ay nahayag na, dahil sa kanilang dalawa ay nalagay sa panganib ang buong organisasyon.
Kaya sila ay tinanggal sa Red Queen. Mula noon, ang dalawang taong dati ay hindi magkakilala, ay bumalik sa kanilang dating buhay. Si Antonia ay maaari na lamang pumunta sa kwarto ng pasyente. Ngunit nagtungo sa ospital para humanap ng kaginhawaan mula sa kanyang asawa. Ngunit si John, na nabigo, ay pumunta rin sa ospital upang bisitahin ang pinuno ng anti-robbery team, na halos mamatay at nakakuha ng mahalagang pahiwatig mula sa kanya. Dahil bago sumabog, natuklasan ng taong responsable na may mapa sa loob ng bahay ng mga underground facility ng Madrid, kung saan malinaw na minarkahan ng isang lugar, sayang at hindi niya matandaan ng eksakto kung saan iyon. Sa kabilang banda, si Carla, na nakakulong, ay nalaman na nabigo ang rescue. At labis siyang nawalan ng pag-asa dahil wala na siyang makukuhang ibang kapakipakinabang na impormasyon. Ang anak ni Fajardo ay hindi na nagpapanggap pa. Ang hiling ko sa tatay mo ay kailangan niyang ipahayag sa publiko. Ipakilala sa buong mundo ang kumpanya ng pamilya ninyo. Naaalala mo ba ang leader ng unyon sa Pakistan? Hayop ka, pumasok ang babaeng ito sa paaralan na walang emosyon ang mukha. Itinaas ang kamay at binaril siya diretso sa silid-aralan. Ang target niya ngayon ay kidnapin ng isang batang lalaki. Tumawa siya habang papasok sa silid-aralan at bumaril ng 2 beses. Tinamaan ng guro. Natakot ang mga bata kaya nagmadaling nagtago sa ilalim ng mesa. Tanging si Nico lang ang hindi gumalaw dahil alam niyang siya ang hinahanap ng kabilang panig. Si Nico ay anak ni Antonia na sa pagkakataong ito ay may hindi inaasahang bisita. Na nasa silid-aralan, ito ang amang matagal na niyang hindi nakikita. Nang malaman niyang dinukot ang kanyang anak, at siya pa ang naging sospek. Hindi na nagtiis si Antonia at isang malakas na sampal ang ibinato niya sa ama. Kasunod nito, habang hindi pa handa ang kabilang panig, pinindot niya ang emergency call button. At mabilis na lumabas ng silid at nagtago sa isang kwarto. Nanggang papalabas na siya, nakasuot na siya ng protective suit. Ang orihinal niyang plano ay magtago na lang at lumabas ng ospital. Hindi niya inaasahan na hahabulin siya ng pulis, at narinig ito ng kasamahan niyang si John sa labas. Para bigyan si Antonia ng pagkakataong makatakas, minaneho niya ang sasakyan at bumangga diretso sa sasakyan ng pulis. Kahit na nagdugo ang ulo ni Antonia dahil sa pagkabangga, sinamantala niya ang kaguluhan para tumakas. Mabilis siyang nakatakbo papasok sa isang mall. Pagkatapos, kumuha siya ng damit. Pumasok siya sa fitting room at agad na nag-dial ng numero ni Mentor. Umaasa akong matutulungan mo akong makakuha ng oras, Mentor. Huwag mo akong hayaang mahuli dahil kailangan kong hintayin ang tawag ng kidnapper. Hindi ko inaasahan na ilang minuto lang ang lumipas, nakatanggap na ako ng tawag. Mula kay Fajardo, ngunit kasabay nito, dumating na naman ang mga inis na unggoy sa isip ko. Buti na lang at mayroon pa akong isang huling tableta. Pagkatapos kong uminom, humiling akong makausap si Fajardo sa kabilang linya. Sa puntong ito, wala nang itinatago ang dalawa. Pareho nilang inamin ang kanilang pagkakakilanlan, at ang patakaran ng laro ay iligtas ang tao sa loob ng 30 oras. Kung hindi, pareho silang mamamatay ng mga dinukot dito pagkatapos niyang patayin ang telepono. Nagpahayag si Fajardo na ayaw niyang saktan ng mga bata, ngunit ipinaalala ng kanyang anak na babae na sundin ang mga alituntunin. Mula noon dahil gusto niyang pigilan ang mga magulang. Ang pinakamahusay na paraan ay gamitin ang kanilang mga anak. Hindi inaasahan, biglang sumiklab ang schizophrenia ni Fajardo sa oras na ito. Dahil dito, agad siyang sinampal ng kanyang anak na babae. Hindi inaasahan na ang paraang ito ay talagang epektibo. Sa kabilang banda, si Antonia ay walang mapuntahan. Kaya tumakbo siya sa bahay ng may-ari ng tattoo shop kung saan sila nagkita minsan. Dito rin siya ginamo nang walang kaalaman. Ngunit sa huli, napahinto ang pagdurugo ng sugat sa kanyang ulo. Nagkaroon din siya ng pagkakataong magpahinga ngunit sa panaginip ay nalunod siya sa kanyang mga alaala. Naaalala niya noong taon na iyon, naghahanda pa lang silang mag-asawa na mag-enjoy sa kanilang romantic dinner nang bigla niyang napansin na may lalaking palihim na nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay naghanap siya ng pagkakataon para magtanong at nalaman niyang ang kausap niya ay naroon para maghatid ng balita sa kanya. Ang lalaking iyon ay nagsabing si White ang kanyang kaaway. Gusto niyang sirain ang proyektong Red Queen at hindi magtatagal. Aakyatin niya ito. Hindi maintindihan ni Antonia ang narinig niya. Hindi inaasahan na pag-uwi pa lang ng mag-asawa ay nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari ng pagbuksan ng pinto ng lalaki ang isang estranghero. Nang buksan niya ang pinto, may nakita siyang nakasuot ng puting maskara sa labas. Hindi inaasahan,
Pagtaas pa lang ng baril ng kabilang panig ay binaril na niya. Sa ganoong paraan, nakita ni Antonia na bumagsak ang kanyang asawa sa dagat ng dugo. Sumigaw siya at nakiusap sa kabilang panig na kawan ang kanilang maliit na anak. Nakasurvive lang si Nico dahil nakapag-react siya, at hinabol ang salarin pero dinala siya nito sa isang underground tunnel. Hindi niya inaasahan na ang mga nakakainis na unggoy sa isip niya ay muli na namang lumabas, kaya tumingin siya sa direksyon ng mga unggoy. At nakakita ng isang babaeng nakatayo sa harap niya, at nalaman niyang ang babaeng iyon ay ang anak ni Fajardo. Hindi naman inaasahan na habang mas nagmamadali si Antonia na habulin ito, mas lalo siyang lumulubog sa buhangin. Hindi na makawala, ito rin ang kanyang sitwasyon noon. Talagang Anjin, oras na para lumaban ka na. Kaya para maitago sa paningin ng iba, napilitan siyang isuot ang damit na pinili ng may-ari ng tattoo shop, at nagpinta pa ng nakakatakot na tattoo sa mukha niya. Nang makumpirma niyang walang nakakakilala sa kanya, pumunta siya sa department store para bumili ng crowbar. Pagkatapos ay nagmadali siyang pumunta sa nag-iisang buhay na undercover na pulis para hingin ang blueprint ng underground ng Madrid. Sa wakas, pumunta siya sa bahay ng nanay ni John at ipinabigay ang mensahe. Alam na rin ni John kung ano ang susunod na hakbang. Pagkatapos ay pumunta si Antonia sa bangko dahil nahulaan niya na ang pinatay na hindi ang anak ng direktor ng bangko, kundi ang anak ng sekretarya na kasing edad niya. Ginamit niya ang sikretong ito para makakuha ng armas para iligtas ang kanyang anak, kaya nakakuha siya ng isang baril na may 17th bala. Tulungan mo akong pasabugin ang ulo ng halimaw na iyon. Sa kabilang banda, biglang inatake si John dahil ang kanyang ina, na dating parmasyutiko, ay naglagay ng gamot sa kanyang pagkain. Pagkatapos ng ilang oras na pag-aalaga, siya ay nawalan ng malay kaya ang mga gwardya sa labas ay nagpabeya sa kanilang pagbabantay. Hindi nagtagal, hindi na nakapagpalit ng surgical gown si John at tumakbo palabas, sa ganoong paraan nakatakas siya sa pagbabantay. Sa ngayon, lahat ay handa na. Malapit nang magsimula ang huling labanan. Isa kang mabuting tao. Kailangan kita para lutasin natin ito. Kailangang iligtas ni Antonia ang kanyang anak na dinukot, ngunit nagtatago ang mga kidnapper sa ilalim ng masalimuot na mga tubo ng imburnal. Ginamit ni Antonia ang kanyang pambihirang memorya upang agad na makabuo ng mapa ng mga tubo ng imburnal sa kanyang isip. Patuloy siyang naglalakad patungo sa mga bitag ng mga kidnapper, at dumating din ang kasama ni John sa istasyon ng tren ayon sa napag-usapan. Nag-contact sila sa isa't isa sa telepono at nagtungo sa itinakdang lugar. Ngunit sa sandaling iyon, nakakita si Antonia ng bomba sa bakod. Ito ay isang binagong plastic explosive ngunit hindi pa naghihintay para sa pagsusuri dito. Matapos makapasok, agad niyang hinayla ang kawad. Naramdaman ni Antonia na nilinlang lang sila ng mga kidnapper dito, para sila ay pasabugin at mamatay. Napakasimple ng larong ito. Matapos maalala ang pader na puno ng mga pahiwatig. Ang mga guhit pala sa pader ay hindi mga bituin, kundi ang 8 lugar kung saan sumabog sa Madrid. Ang pamilya Fajardo ay naglagay ng bomba sa buong lungsod at nagpukaw pa sila sa pamamagitan ng pagguhit ng eksaktong lokasyon ng bomba. Ngunit sa sandaling ito, ang mga sumpa na unggoy sa isip ni Antonia ay bumalik, ngunit sa pagkakataong ito, naubos na ang kanyang mga gamot. Sa kabilang linya, nagmadali si John na paalalahanan siya na isipin ang kanyang anak. Biglang may nangyaring himala, isang unggoy ang tumigil sa ere. Sa gitna ng kaguluhan, tuluyan siyang nakawala sa kanyang takot. Sa puntong ito, ang pag-ibig at pag-asa ang nagpabuhay kay Antonia. Sa wakas, nakarating sila sa lugar na pinagkasunduan. Kaya naghati sila ng gawain, si Antonia ang maglalason sa anak, na masamang anak ni Fajardo, at si John naman ang papatay kay Fajardo. Nang wala ang anak niya, naloko si Fajardo. Narinig niya ang sigaw ni Antonia. Agad siyang lumabas at nalaman na isang recording sa telepono ang pinapatugtog. Paulit-ulit itong tumutugtog, habang si Fajardo naman ay papasok na sana sa selda para asikasuhin ang bihag. Ngunit bigla siyang sinuntok ni Carla mula sa likuran sa kritikal na sandali. Matapang na ginamit ni Carla ang bubog para tusukin ang isang mata ni Fajardo. Pagkatapos ay kinuha niya ang susi at tumakbo palabas, hindi nakalimutang iligtas ang inosenteng bata sa kabilang silid. Hindi inaasahan, hinabol sila ni Fajardo na parang multo sa oras na iyon. Nang malapit na siyang mabulunan, buti na lang at dumating si John sa tamang oras. Ngunit sa hindi sinasadya, naitambo ni Fajardo si John. Habang nag-aagawan sila, aksidenteng nabaril si John. Pagkatapos ay naglaban sila ng buong tapang, at muli siyang tinusok ni Fajardo.
Nang malapit ng patayin ni Fajardo si John, buti na lang at si Carla ang bumaril at pumatay sa kanya mula sa likuran. Kaya 2 tao ang nakaligtas, ngunit si Nico ay tumakbo patungo kay Antonia para hanapin ang kanyang ina. At nagkataong naging hostage siya ng anak ni Fajardo. Sa huling sandali, inubos ni Antonia ang lahat ng bala sa kanyang baril. Para lang mailigtas ang kanyang anak na tumakas. Ngunit siya naman ang naging target ng kalaban. Hindi inaasahan, ang anak ni Fajardo ay mayabang at hindi man lang nagpaputok ng baril, naghintay hanggang matapos siyang magsalita, at aksidenteng na-activate ang bomba na inilagay ng kanyang ama dito. Sa ganoong paraan, natapos na rin ang pagdukot ng 2 baliw na mag-ama na ito. Si Carla ay bumalik ng may kumpiyansa sa negosyo ng kanilang pamilya. Ang anak ng direktor ng bangko ay bumalik din, si John ay bumalik sa istasyon ng pulisya. Tiningnan siya ng mga kasamahan sa ibang paraan, si Antonia ay nagkaroon din ng mas maraming pagkakataong makita ang kanyang anak. Ang buhay ng lahat ay tila bumalik sa normal. Ngunit hindi pa tapos ang lahat, nagsagawa ng DNA test ang pulisya. Ang labi sa libingan ng anak ni Fajardo, ang labi ay tunay na anak ni Fajardo. Nang marinig ni Antonia ang balita na dala ni John, nagkaroon siya ng pagdududa. Ano ba talaga ang nangyayari? Huwag sabihin na ang taong nakita niya ay hindi anak ni Fajardo. Biglang tumunog ang doorbell, biglang may pumasok na unggoy. Gumawa ito ng ingay para senadoryasan si Antonia na tumalon pababa. Sa ganoong paraan, makakalaya siya. Sa sandaling iyon, tila naintindihan na niya ang lahat. Hindi dahil sa maling paghuhusga niya, kundi may gustong magpalabas sa kanya. Para isipin niyang ang salarin ay naghihiganti sa mga may kapangyarihan. Baka ang mga pangyayaring ito ay walang kinalaman sa hilig sa kamatayan. At hindi rin niya gustong pahirapan ang kaluluwang matagal ng pinahihirapan. Ito ay talagang isang laro lamang na ginawa ni White para sa kanya. Tay, hindi pa ako patay, bumalik na ako. Sa sandaling ito, tila nakita na ni Antonia ang pagkakakilanlan ni White. Ngunit biglang pinutol siya ng boses ng isang estrangherang babae. Pagkatapos, may lumitaw pang mas kakaiba. Ang babae ay biglang nabitin sa ere. Inakala ni Antonia na naiintindihan na niya ang lahat, ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos nito, siya rin ay ibibitin ng manipis na mga lubid. Tama nga ang sinabi ng babaeng nakapula, sino ba ang hindi kontroladong marionette? Sa puntong ito, kung titingnan mula sa itaas ang mapa ng Madrid, tila lahat ng bagay ay kontrolado ng isang misteryosong puwersa. Tayong lahat ay mga marionette sa laro niya. Ang laro ng sino ba ulit ang binanggit ko? Ito ang kabuuan ng Season 1 ng seryeng Red Queen. Sa tingin ninyo, maganda ba ang seryeng ito, sa scale na 10? Ilan ang ibibigay ninyong puntos? Ipadala ang inyong sagot sa comment section para malaman namin. Salamat sa inyong pagsubaybay. Paalam at kita-kits!